thee to fail. Thy mercies, how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Hello po, magandang umaga po. Welcome po muli sa ating prayer covenant ngayong umaga. Patuloy po kami nagagalak at dahil patuloy namin kayo nakakasama sa gawaing ito ng ating iglesia. Kaya po, sige po, samahan niyo po ako sa maikling panalangin bago tayo magpasimula sa ating maikling devotion. Mapagpala naming Ama, salamat po sa umagang ito na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy na kapahingahan, patuloy na kalakasan na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy na biyaya na binibigay mo sa bawat isa sa amin. At nawa Panginoon, katagpuin mo kami ngayong umaga. Ibukas mo po ang aming mga puso at isipan upang maintindihan namin, Panginoon, ang nais mong maiparating sa amin ngayong umaga. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa Luke 24:44 to 53. At ganito po ang sinasabi sa Magandang Balita Biblia. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, sa utusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Sinabi niya, kinakailangan maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama, kaya huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Pagkatapos ng mga ito, sila ay isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. Habang iginagawa niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya ay sinamba nila at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem. Palagi silang nasa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Sa ating pong binasa, ito po yung huling bahagi ng buhay ni Jesus dito sa lupa bago siya umakyat sa langit. Napakahalaga ng mga huling salita niya sapagkat ito ay buod ng kanyang mga layunin, ng kanyang misyon at ang pagsisimula ng ating tungkulin bilang mga tagasunod niya. Sa piling po ng kanyang mga alagad, ibinuhos niya ang katotohanan, ang layunin at kapangyarihang magtutulak sa kanila. Hindi lang po para sa kanila, kundi para rin po sa atin sa kasalukuyan upang maging tapat tayo na saksi sa mundo natin ngayon. Sa isahin lamang po natin yung talatang binasa natin. Sa talatang 44 po hanggang 46, sinasabi po dyan, ito po yung panahon na nilinaw ni Jesus na ang lahat ng nangyari sa Kanya ay mula po sa Kanyang pagkapako hanggang sa muling pagkabuhay. Ito po ay bahagi ng matagal ng plano na inilatag po ng Diyos para sa atin. Hindi po ito aksidente, kundi katuparan po ito ng banal niyang mga plano. Yung mga kautosan po niya, yung propeta, yung mga awit, ito po ay sumasaklaw sa buong lumang tipan. Na ito po ay pawang
lahat patungkol sa Kanya. Sa buhay po natin, may mga pangyayari ring mahirap maunawaan. Diba po? Ngunit tulad ng kay Jesus, ang plano ng Diyos ay mas malawak at mas mataas kaysa sa nakikita natin ngayon. May katotohanan at kapahingahan po sa Kanyang mga pangako. Sa mga talatang 45 po, sabi po diyan, pagkatapos ay binuksan niya ang kanilang kaisipan upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Napakagandang tagpo po ito sa mga alagad. Binuksan ni Jesus ang kanilang pag-iisip. Marahil marami tayong nalalaman or alam at naiisip, ngunit ang tunay na pagkaunawa po ay dumarating lamang sa pamamagitan ni Kristo. Iba po ang kaalaman sa karunungan. Ang pagbubukas ng ating isipan ay isa sa mga gawa niya. At ang Diyos mismo, ang Diyos lamang mismo ang nagbibigay liwanag nito sa atin. Tayo po ba, ginagawa po ba natin minsan or madalas or kapag hindi po natin naiintindihan yung isang bagay, yung mga nababasa natin, or mga nangyari sa atin, humihingi po ba tayo ng tulong sa ating Diyos na buksan yung ating mga puso at isipan para maunawaan natin yung nangyayari? Lalong higit po yung mga salita ng ating Panginoon. Huwag lamang po tayong masiyahan sa mababaw na pagkaunawa. Ang tunay po na kaalaman ay nagbubunga ng pananalig. At ang pananalig na may katotohanan ay nagbubunga ng pagsunod. Kaya humingi po tayo ng tulong sa Panginoon. Huwag lang po sa sarili natin. Dahil po ang katotohanan ay palaging nasa Kanya. Sa mga talatang 47 po hanggang 48, sabi po dyan na ipinangaral sa Kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng bansa. Simula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ito ay isa sa mga misyon natin, na ipangaral po ang pagsisisi at kapatawaran. Hindi lamang po ito para sa ilang tao, kundi para po sa ating lahat sa mundo na ginagalawan natin. At sinabi ni Jesus, kayo ang mga saksi. Ibig sabihin po, hindi lamang ito kwento o sabi-sabi lamang. Ito ay may katotohanan. At ito po ay nanggagaling sa ating mga personal na karanasan patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Ang saksi po ay isang taong nakakita o naka-experience o nakaka-experience ng mga bagay na mula sa ating Diyos at handa itong i-share at ibahagi sa ibang tao. So tayo po ba ay naging saksi na sa mga gawa ng ating Diyos? Paano po ba niya tayo binago? Tandaan niyo po ito, ang inyong kwento ay palaging bahagi ng mas malawak na kwento ng kaligtasan. Gamitin po natin ito upang dalhin po or ibahagi ito sa iba upang yung ibang tao po na hindi nakakilala po sa ating Panginoong Jesus ay makakilala sa Kanya sa pamagitan po natin. So, sa talatang 49 po, kayo'y bibihisan ng kapangyarihan mula sa itaas. Hindi tayo iniwang mag-isa ni Jesus. Hindi inutos ni Jesus ang misyon ng wala siyang ibinigay sa atin. At wala siyang ibinigay na lakas sa atin. Sa pamagitan po ng banal na Espiritu niya, ay tutulungan po tayo at magbibigay ng kapangyarihan. Ito ay magbibigay ng kapangyarihan sa atin na
makapag-share po ng kanyang mga salita. At tutulungan din po tayo na bigyan ng lakas ng loob upang ma-share natin yung mga salita niya, hindi lang po sa atin, sa pamilya natin, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. At nawa po ay yung lakas na manggagaling po sa Panginoon ay makita natin sa Kanya. At hindi lamang po sa pangsarili nating mga lakas. Kayo po ba? Naniniwala po ba kayo na nagagawa niyo yung isang bagay dahil lang sa inyong mga sarili? Or naniniwala kayo na ang Panginoon ang nagiging dahilan nung kalakasan na yan, nung confident na meron kayo na makapag-share ng salita niya sa ibang tao? O ito ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para gawin yung nais ng Panginoon para sa atin. At panghuli po, yung mga huling talata, sabi po dyan, sila'y sumamba sa Kanya at masayang nagbalik sa Jerusalem at laging nasa templo nagpupuri sa Diyos. Sa kabila ng pag-alis ni Jesus, hindi sila nalungkot. Diba po? Bagkos sila ay napuno ng pagsamba, ng kagalakan at pananabik, sapagkat alam nila na hindi sila iniwan ni Jesus. Alam po nila na darating ang Kanyang Espiritu at alam po nila na si Kristo ay buhay at naghahari. Sa punto po ng ating buhay sa ngayon, tayo po ba ay puno ng kagalakan, lalo na po sa ating pananampalataya? O tayo ba'y nabubuhay sa takot at pag-aalala? Ang tunay po na pagkakakilala kay Jesus ay nagbubunga po ng patuloy na pagsamba at pananabik na sumunod sa Kanya. Ano man po ang sitwasyon natin sa buhay, saan man tayo dalhin ng Diyos, patuloy po natin siyang sambahin, patuloy po nating tayong magalak at patuloy po nating baunin ang pag-asa na dala ni Jesucristo sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong buhay. Salamat sa iyong kamatayan at muling pagkabuhay. At sa katuparan ng iyong mga pangako, Panginoon. Buksan mo ang aming isipan upang mas maunawaan namin ang iyong mga salita ng may lalim at pananampalataya. Turuan mo kami, Panginoon, na maging tapat na saksi sa iyo upang maipahayag namin ang iyong pagmamahal, pagsisisi at kapatawaran sa aming paligid. Puspusin mo kami, Panginoon, ng kapangyarihan ng banal mong Espiritu at itanim sa aming mga puso ang mas masayang pagsamba sa iyo. Sa bawat hakbang po ng aming buhay, naway ikaw ang maitaas namin palagi. Ito lamang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.